Kasabay po ng patuloy pa ring umiiral na habagat, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang dalawang low pressure area sa parehong eastern at western sections ng bansa. Meron ding nabuong tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At para sa update, magkakasama natin si Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali po, Ma'am Sherin. At okay, great. At mayroon kang video sa iyong likuran. Unahin natin, turo mo nga sa amin, yung dalawang LPA, nasaan ito at magiging bagyo ba? Yes, sa ngayon meron nga tayong minomonitor na dalawang low pressure areas sa loob at labas ng ating PAR. So itong makikita nyo sa ating data satellite animation, we have this LPA na nasa may silangan po ng Northern Luzon at 1,170 kilometers away. Ito yung posibleng maging bagyo na tatawagin po natin sa local name na Neneng dahil ito yung nasa loob ng ating area of responsibility. Habang yung isa naman po na LPA, medyo malapit pa rin doon sa ating kalupaan pero ito ay nasa labas ng ating PAR. Ito ay nasa 400 kilometers kanluran po ng Calayan, Cagayan dito sa may West Philippine Sea. Pero yung general movement itong nasa labas ng PAR ay yung tiyunting lalayo sa ating kalupaan papunta po dito sa may southern China. Habang ito namang nasa loob ng ating PAR, ang general movement nito ay pahilagang kanluran or moving towards dito sa may northern portion po Philippine Sea. And within 24 hours, itong parehong LPA ay posibleng maging tropical depression or makinang bagyo. Parehong magiging bagyo, Benny? Yes, nandyan po yung mataas na tsansa na maging bagyo ang dalawang ito. Sinasabi mong nasa labas ng PAR, dyan sa may West Philippine Sea. Yan ay sabi mo, palabas naman. So walang chance na yung magsasanib puwersa at magiging isang malakas na bagyo itong dalawang LPA na ito. Yes, based po sa ating senaryo, wala naman tayo nakikita na posibleng magsanib itong dalawa or posibleng akuin or kainin itong isang nasa loob ng PAR, itong nasa labas ng ating PAR. No? So ang makikita natin, independently silang kikilos po ng pahila ng generally pa westward or pakanluran po, no? At hindi naman natin nakikita na ito ay magsasanib or magiging isang malaking bagyo. Okay, puntahan ko yung mas pwedeng makaapekto sa atin. Itong LPA na natatawagin nating bagyong Neneng. Anong nakikita mo? Lalakas ba ito? Hindi lamang sa isang tropical depression na hanggang anong strength ang nakikita nyong pwedeng maabot nito? Based po sa ating assessment, possible nga na either today or tomorrow ay tropical depression ito. At pagsapit po ng Thursday ay maaring kumikilos na ito dito sa may pating Taiwan. No? So in the next 2 days, nakikita natin tropical depression, possible na umabot hanggang tropical storm intensity. Ito yung ating worst case scenario for now. Dahil ito yung time kung saan malapit na dito sa may Taiwan at maaaring nagla-landfall na po dito. At ang magandang balita naman po, hindi natin nakikita natatama sa kalupaan itong potential po na bagyo. No? Sa halip ay posible pa rin itong hilahin yung ating hanging habagat hanggang sa araw po ng Huwebes. Okay, so ngayong araw, ano ang nakakaapekto? Patuloy bang iiral itong habagat? Kasi kahapon, ang sinasabi ng Pag-asa ay pinaka-critical or peak ng habagat ay posibleng today until tomorrow. Pero ito, nagtataka yung ilang mga kapatid natin, kagaya sa atin dito sa Metro Manila, no? Abay, ang laki ng diferensya ng ulang kahapon at ngayon, humupa. Medyo sumisikat pa nga yung, although it's cloudy, pero sumisikat yung sikat ng araw. Ano ba talaga itong, baka magpakampante kasi yung mga kapatid natin. Ano ba talagang panahon ang maaasahan natin today? Totoo po, no, na nagkaroon nga ng maaraw na panahon or sumisilip-silip ang haring araw ngayong umaga pa lamang dito sa malaking bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila at mga nearby provinces pa dito sa Calabarzon. Yung ating habagat sa ngayon actually nakatutok po dito sa may pating Batangas, Mindoro area. So doon po nakakaranas ng matinding pag-uulan. We're talking of the peak of habagat as an entirety po. No? Hindi naman natin tinutukoy specifically for Metro Manila na parang worst case nga na mangyayari ngayon for Metro Manila is for today as compared po tomorrow. However, we are also seeing po na yung movement ng mga clouds dito sa may pating Mindoro ay yung unti ng umaakyat. So maring mamaya pong hapon ay maramdaman na rin ng ating mga kababayan dito sa may Cavite, Laguna, Bulacan, Metro Manila, Pampanga, and Bataan yung malalakas po ng mga pag-ulan
So bagamat ngayon nakataas po ang ating yellow rainfall warning over Metro Manila, posibleng i-upgrade natin yan pagsapit ng hapon hanggang gabi into orange and red rainfall warnings. So hindi kailangang magpakampante ha, huwag tayong Yes. pakampante na akala nila, ay eto na naman, nagdeklara ng walang pasok, tapos biglang umaraw. Kasi may mga areas talaga na nalalagpasan or hindi pa nakakaranas ng pag-ulan, pero sabi mo nga, maging handa tayo either later this afternoon or mamayang gabi sa mga pag-ulan. So anong mga probinsya pa rin ang nakakaranas o makakaranas ng ulang dala ng habagat? So throughout the day, yung ating mga lugar na pinakamagkakaroon po ng malalakas na pabugso-bugsong ulan dulot ng habagat, and yung possible nga na magkaroon tayo ng mga heavy rainfall warnings, ay ito pa rin pong Mindoro provinces, northern portion ng Palawan, halos buong Calabarzon, except dito sa may eastern portion ng Quezon, Metro Manila, possible po, inuulit natin, mamayang hapon hanggang gabi, meron tayong aasahang malalakas na ng mga pag-ulan. Ganyan sa may Central Luzon, especially Zambales, Bataan, Pampanga, and Bulacan. Posible pa rin po tayong magkaroon ng mga delikadong pag-ulan dyan. At sabi kahapon, alam mo, Benny, napapag-usapan na noon, sabi ng MMDA kasi na parang ondoy yung bumuhos na ulan kahapon. Makukumpirma nyo ba ito at posible bang maulit ito ngayong araw? Kung ang pagbabasihan po natin ay yung datos, dito sa may parting, nung bagyong Ondoy noong 2009 po, nung 6-hour period, naglast po siya ng 357 millimeters. No? As compared dun sa 6-hour na malakas na ulan kahapon, dahil po dito sa Habagat, nasa 202 or 201.7 millimeters po. So malayong malayo dun sa inulan or binagsak na ulan itong si Bagyong Ondoy noong 2009. However, we have also to consider pa rin na posible pa rin posible pa rin magkaroon ng higit sa 100 millimeters po na pag-ulan dito sa Metro Manila sa susunod po na 2 araw dahil nga sa pag-ihip pa rin po or sa pag-iral pa rin ng hanging habagat. But not to the point na parang makukumpara natin sa nung panahon ni Bagyong Ondoy dahil at this point in time wala naman tayong bagyo pa sa ngayon unlike nung 2009. At saka noon kasi 24 hours, di ba? Natuloy-tuloy talaga din yung mga pag-ulan. Yung 24 hours po natin, umabot siya ng 455 millimeters for Ondoy, whereas for Metro Manila po, nasa 230 to 240 millimeters sa 24-hour period. Yung itong active or enhanced habagat, nako, sabi mo nga, ito binabantayan natin yung LPA sa loob ng PAR na posible mataas yung chance, sabi mo nga within the next 24 hours ay magiging isang tropical depression. Ibig sabihin ba niyan, mas lalo pang ma-enhance nitong bagyong ito ang ating hanging habagat? Yes, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kapag po walang mga weather disturbances or kapag low pressure area or mahinang bagyo lang ang isang weather system, hindi po ito nag-enhance ng southwest monsoon. However, kapag ito'y lumakas na bilang isang tropical storm, typhoon, or super typhoon, dyan na yung tendency na yung habagat ay i-enhance or palalakasin po. No? In this case, hindi pa naman talaga siya technically enhanced. No? Meron pa lamang po tayong strong habagat talaga na siyang hinihila nitong low pressure areas na ating monitor. Pero the moment nga na yung nakikita natin na potentially maging tropical storm din ito habang nandito sa may Northern Philippine Sea either bukas or sa Thursday, then nandyan yung enhancement possibly dito sa may parting Northern Luzon which includes Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, and Bataan starting po bukas. Okay. So hindi lamang din pala hanggang bukas tayo kailangan magbantay. Ang sinasabi ba natin, Benny, ay possible na the entire week ay maulan or cloudy ang ating magiging panahon pa rin dito sa Luzon at Western Visayas? Yes, sa pangkalahatan po, Luzon and Visayas, magiging maulan pa rin po or may mararamdaman pa rin ulan. Yan po ay dahil pa rin sa habagat. But please take note na dahil dynamic or paiba-iba yung lokasyon ng ating mga weather disturbance, maaaring maiba-iba din po yung lokasyon ng mga malalakas na ulan dito sa kanlurang parte ng Luzon and Visayas. So, for Metro Manila, hindi naman necessarily ibig sabihin na simula po ngayon hanggang sa araw po ng Sunday, ay araw-araw ay malalakas po ng mga pag-ulan. No? At in fact, nakikita nga natin, by Thursday and Friday, posibleng magkaroon din ng mga pauses o yung mga sunny periods nga dahil lang ang tututukan itong
sa habagat natin, ito naman Northern Luzon, the moment po na pumunta dito sa may parteng Taiwan, itong potential na sineteng. Maliban dyan sa dalawang LPA na binabantayan natin, may iba pa bang weather system or possible circulation na mamuo sa mga susunod na araw? Yes po, ito ay nasa forecast na rin po natin for next week kung saan meron nga tayong minomonitor sa ngayon na tropical depression po sa malayong parte sa may east of Mindanao, higit 3,100 kilometers east of Mindanao, at posible nga pong pumasok din ito ng ating area of responsibility by next week ba naman. So mauunang maapektuhan nitong tropical depression na potential na mas lumakas pa in the coming days ay itong eastern portion of Visayas and Mindanao by early next week, and possibly by middle of next week, ito po ay nandito na sa may Philippine Area of Responsibility, dito pa rin sa may Philippine Sea, at posibleng mag-enhance muli ng southwest monsoon over Luzon and Visayas. So lagi pong tumutok dun sa potential po na sama ng panahon na yun dun sa labas po ng PAR. Pero yun naman ay parang ang sinasabi mo, ang maganda doon ay pataas ulit ang kilos. So hindi natin nakikitang yung possibility to cross ng yung kalupaan natin o maglandfall. Sa ngayon po, maliit pa yung chance, pero hindi natin siya rule out. But given na nasa panahon po tayo ng habagat, usually talaga ang dinadaanan ng mga bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility ay itong hilagang bahagi po ng Philippine Sea. Pero very tricky po ito, no? Kasi kahit sabihin natin na hindi nagla-landfall ang karamihan ng mga bagyo tuwing buwan po ng Agosto, ito po ay nagpapalakas pa rin po ng southwest monsoon. Kaya potentially mas delikado pa nga po yung mga nag-enhance ng habagat kaysa dun sa bagyo itself kapag ito ay naglandfall. Again, muli, paalala sa ating mga kapatid, Benny. Sige. Sa ating mga kababayan po, for example, dito sa Metro Manila at malaking bahagi po ng Central Zone, sa ngayon po umaaraw na, please take this as an opportunity, not just a false pretense po na hindi na tayo uulanin. No? Umaaraw sa ngayon dahil nasa ibaba o nasa ilalim na bahagi pa itong malalakas na mga pag-ulan sa may Mindoro and Batangas, and potentially aakyat nga po ito sa mga susunod na oras, kaya posible bumalik muli yung mga heavy rainfall warnings natin, yung mga babala sa malalakas po na mga pag-ulan. At kapag nagpatuloy yung malalakas na ulan, posible muli itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So make sure po na protected yung ating bahay, i-reinforce, make sure na hindi tayo patuloy na maapektuhan itong widespread flooding and landslides na ating naramdaman po nitong mga nagdaang araw. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja.